Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Ito na po, panayam ng ABS-CBN News Channel kay dating Senador Trillanes. Ito na po. Um, hindi rin po kayo, hindi nyo rin po kinukubli yung tunay ninyong damdamin. Pagdating naman po kay Baguio City Mayor Benji Magalong, pag may mga post, ito'y ina-amplify nyo pa kung ito'y laban kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Bakit na lang po ganun ang saloobin ninyo laban dito kay Mayor Magalong, Senator? Kasi alam ko na maka-Duterte siya and alam niya and he admits it. Alam daw po ni Antonio Trillanes na Maka Duterte si Benji Magalong ang mayor ng Baguio City. Kamakailan po si Benji Magalong ay nag-resign sa pagiging ICI advisor. Yun po ang ikinukonekta sa kanya dahil nga daw po sa pagiging Maka-Duterte niya, ah, ayon kay Trillanes, ito po. Hindi pwedeng papasok ka sa ganyang body na supposed to be independent na poproteksyon mo yung mga Duterte. Dahil nga daw po ay pinoproteksyonan niya ang mga Duterte. Kaya nga kita mo, kahit if you review any statement ni Mayor Magalong, may isang beses na mention niya ang mga opisyal na malapit kay Duterte at kay Duterte mismo. Mm. So, ngayon, ang posturing na kasi, posturing na parang crusader eh. Teka muna, sabi ko nga, babasagin ko yung mga ganyan. Ang punot dulo ng mga problema ng bayan ngayon, na malala, ano, yung pinakamabibigat na problema ng bayan na galing sa mga Duterte. Sila nagtayo ng mga sindikato na yan. Ayon po kay Antonio Trillanes, ang malalang mga problema ngayon at mga sindikato sa DPWH ay galing daw po sa mga Duterte. Whether sa corruption, whether sa drugs, krimen, kung ano man, sila yan. Ngayon, kung ikaw, politik pa na sa stature ni Mayor Galo, tapos ina-admire mo siya, then there is something wrong with you. Kaya hindi pwede anybody who is linked closely with the Dutertes, ano na yan, red flag na yan. It's funny that Kaya you mentioned... minumulat ko lang yung tao na mapapadala sa mga ganyan na style kasi, yeah. It's funny that you mentioned that because the same is being said about the former House Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba'y naniniwala? Kasi ang kakasabi niyo lang po, lahat ng problema nagmula sa Duterte. Kahapon po, sinabi ni former Senate President Francis Escudero, the same thing. Pero iba po ang pangalan, si former House Speaker Martin Romualdez. Ano po ang pananaw niyo dito? Well, if the evidence, yun po may witnesses at mga dokumentong lead to that, then by all means, pursue that. Okay. Yun ang dapat, di ba? Where the evidence will take you. Pero kung kasi sa akin, nung nagsalita ako against the Dutertes, kasi remember, 2019 ako last natapos sa Senado. Wala na ako, nasa private sector na ako since then, hindi na ako privy sa mga public documents, ako anuman. Pero nung ako nag-akusa laban sa mga Duterte, sinailang ko sila ng kaso. Whether sa ombudsman, sa ICC, sa korte, lahat. So kumbaga, I walk the talk, di ba? So if we don't see the same from Senator Escudero, what will that tell you? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, it's all talk. Ibig kailangan, dapat nagkakalat na siya ng ebidensya kasi senador siya. He's in a position to get witnesses, get documents, then file. Paano nga makakakalap ng ebidensya yan mga yan? Maka-Duterte nga po sila. Katunayan po, sa
Ngayon, 20th Congress, may mga napakarami po ng mga maka-Duterte diyan. May nga pong tinatawag na Duterte Block sa Senado ngayon na pinamumunuan yata ngayon ni Marcoleta. Case. Di ba? Oo, ginawa ko yun eh. I was there. It was a long job. Talagang bugbugan ng labanan noon. Pero nakakalat ako ng ebidensya laban dito. Kila Bongo, kila Duterte, kung sino-sino pa. Pati denial natin. Ganun lang yan. That's how you do things. Yeah, meron din hong ibinabato sa inyo na kayo po'y, for lack of a better term, pakawala ng mga Marcos. Na kayo po ay sumusunod lamang sa kung anong utos ng presidente. What's the truth behind that, Senator? Hindi po ako naniniwalang pakawala ng mga Marcos to, si Antonio Trillanes. Ito po ay Aquino po ito. Liberal Party to. Kumbaga sa mga dilawan. Dilawan po sila. Pero naka-support po sila kay Bongbong Marcos kasi sa mga adhikain at mga ginagawa ni Bongbong Marcos ay nasa tama. Anong basis na yun? Ganun na lang. You can just say that and actually believe that. So people who know me would see things differently. Di ba? Ako, I am on a mission. Meron akong ginagawa. Nasa private sector ako. Also, I do what needs to be done. And you're not Diba? beholden to anyone. Yes. I'm not beholden to anyone. Wala ako sa pwesto eh. Di ba? So I can do what I need to do. Yes. Final question, Senator Trillanes. Over the weekend, there were talks as well about a failed coup. This was written by Pulitzer Prize-winning journalist Manny Mogato. Do you know anything about this, or what do you know about it? May nakakalap tayo na impormasyon about that. So masasabi lang natin that it's an active threat at pag nagkaroon ng political opportunity yung mga nagpaplano niyan, baka mangyari yan. Kaya kailangan vigilant yung mga security agencies natin about it. So they're determined to grab power para makabalik sa pwesto itong mga Duterte. Yun. Ngayon, meron din naman mga well-meaning PMA retirees na talaga naghahangad ng pagbabago. So valid naman yung grievances na yon. Pero mayroong mga nagte-take advantage nun at pag nakakita sila ng opportunity, i-install nila si Sara as president. There are talks of a civilian military junta as well. Have you been recruited to join it? No, I'm not. And I won't join, kasi alam niyo yung ganyan, wala pa tayong template niyan how that kind of animal would work. So, si Antonio Trillanes IV ay nagkritika sa anti-corruption crusade ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ay nagpapakita ng pagiging protektor nito sa mga kalyado ni dating Pangulong Duterte. Kasi alam naman po natin na si Magalong po ay maka-Duterte po talaga yan. Gayunpaman, pinabulaanan ni Magalong ang mga aligasyon ni Trillanes. Ito po siguro ang isang dahilan kung kaya nagbitiw si Magalong sa ICI pagiging investigator at kaya siya nagbitiw sa tungkulin niya. Ayon po kay Magalong, ang kanyang mga aksyon bilang alkalde ng Baguio City at dating direktor ng Philippine National Police ay nagsisilbing patunay ng kanyang independenteng investigasyon tulad ng mga kaso
Binigay niya po yung kaso sa Mama Sapano na noon siya pa po ang nakaupo, yung SAP 44. Siya po ang CIDG chief noon. At nawawalang baril, yung mga nawawalang baril, sinabi rin niya na hindi niya kailanman inihilihis ang kaniyang tungkulin upang protektahan ang sinuman. Yan po ang mga sinabi po ni Magalong na inaakusa sa kanya ni Trillanes na siya'y isang Maka Duterte. Kaya po siguro nagbitiw siya sa pagiging uh, investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Theoretically, it may seem sound, pero pagka ginawa na yan, council, paano yan, botohan, how does it work? Magulo yan. Kaya, hindi siguro, kaya yun ang reason kung ba't hindi natutuloy dahil hindi pa nag-agree sa post scenario yung mga players na yan. All right, we're going to have to leave it at that. I understand that you're rushing to another meeting. Thanks again, former Senator Antonio Trillanes, talking to us on the phone. Maraming salamat po. Okay. Samantala po, may mga ulat na si Antonio Trillanes po ay nagsampa nga ng kaso noon. Noon pa po itong kasong to na sinampa niya sa mga Duterte at kay Bungo. Kaugnay sa mga aligasyong anomalya sa mga proyekto ng gobyerno. Okay, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, for the latest updates and exciting content. Marami pong salamat at mabuhay po kayo.